mga tao kasi na totally ayaw nilang magkaanak. Gusto ko mag-anak. Ayoko manganak. Pwede ba yun? Pwede naman. Surrogate ba tawag dun? Iba ang magbubuntis para sa'yo. Paano yun? Diba? Ano ba? Ano bang movie yung pinapanood mo? Kukuha ng ano mo. Oo, tapos siya magbubuntis. Tapos kukuha sa lalaki. Tapos i-insert yun dun sa ibang nanay. Sa ibang nanay. Pero kasi, paano kung medyo stress-stress yung nanay? Siyempre sis, busy ka sa karir mo, hindi mo mapag-isa-isa, or takot ka, ewan ko kung anong dahilan. Pwede naman, pero kasi, gusto kong manganak, syempre. Alam mo, iba pa rin pag galing sa yung anak mo di ba? Hindi ko lang gusto yung pain, tsaka yung katawan ko, mag-iiba, ganyan. Inalagaan ko ng ilang taon, ganun. Ewan ko kung mababaw sa iba ha, pero ganun talaga ako, te. Parang ayoko may magbago sa akin. Ganyan. Siguro sis, hindi pa talaga ngayon yung feeling ko era mo para mag-anak. Kasi kapag ikaw ay ready ng mag-anak, selfless parang ka na. Parang wala ka ng pakialam. Mawawalan ka ng pake sa sarili mo. Pero feeling ko, maraming katulad mo na, trabaho mo kasi yan, sis. Alam mo yun, yung beauty mo, yan yung karir mo. Diba, diba kailangan mo magpakita ng mga skin ganyan. So, ikaw, talagang iingatan mo yan. Investment mo yan Hindi ko lang yan magigets kasi ako, kagaya ng kwentuhan natin kanina, kahit izigzag mo ang tahikot wala akong pakialam sa katawan ko talaga kasi hindi naman ako kakinisan. Hindi naman ako nagmo-model. Alam mo yung ganon? So, siguro kanya-kanya lang. Pero kapag siguro dumating ang time na talagang ito na yung time. Magiging selfless ka na, mawalan ka na siguro ng pakialam. Okay. Sarili Gets mo. naman. Tsaka siguro nape-pressure lang ako, te. Nape-pressure ka lang. Nape-pressure lang ako sa lipunan natin ngayon. Pero kanya-kanya naman tayo ng timeline. At ang isipin mo, sis, napakaganda ng karir mo ngayon. Hindi kasi naman. pag nabuntis ka, mahirapan kang asikasuhin yung business. Pero iniisip ko talaga, pag nagka-baby ako, parang lahat ng time ko, doon ko ibibigay na. Gusto ko munang tapusin kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Lalo na, syempre, self-love talaga ako kahit may jowa ako Mahal ko yung sarili ko Pero, pag dumating yung time na gusto ko na mag-baby, feeling ko lahat ng time ko, love ko, kung may asawa man ako, mas mahal ko yung anak ko. Anong gagang may asawa man ikaw? Paano nabuo yun? I mean, kung siyempre may asawa ka nun! sabi ko sa'yo, diba? sabi ko, I mean, hindi kasi natin alam kung anong nangyayari sa mundo kung kami ba talaga magkakatuluyan ng asawa ko dahil sa mga nababasa natin sa social media. Gets mo, diba? Pero kung mag-separate man kami, kung siya talaga makakatuluyan, sobrang handa ka, no? Oo, te. Parang gusto ko nang i-ready na lang lahat. Kasi yung dati, pag hindi ako ready, nasasaktan ako sobra. Parang mas okay na ready ko na lang, bahala na. Parang bahala na si God. Ganyan. Pag nandyan, ibibigay mo ang lahat, pero ready ka rin kung mawala, kaya mo ang sarili mo. Ganon. Kasi dati, hindi ko kinakaya. Nagkakaroon ako ng depression, ng anxiety. Kasi pinipilit ko na dapat, kung ano yung plano ko, yun yung mangyayari. Ganon. Ngayon, habang nag-age tayo, na parang bahala na si God, kung bigay niya, kung hindi kami magkatuluyan, okay lang din, at least naging happy ako, ganyan. Okay lang naman na ibigay mo na I mean, at least binigay mo yung best mo, binigay mo lahat, pero maging ready ka pa din. Diba? Hindi natin alam kasi yung panahon ngayon. Totoo. Ang dami na mga nababalitaan, mga usong screenshot. Oy, delete niya. Ito nga, ang dami na naming chikahan, wala pa kaming intro. Pero ito nga mga VV, si Sash na ay kasama ko ngayon. Saan ang camera ko? Sorry. Ito ba? Hindi ko alam, sa dami ng camera. Ang dami camera dito. Magbanlag ka na lang, mate. Tingnan mo na. Ayan, so kasama natin ngayon guys si Sash na, sister, maraming salamat, nagpunta ka dito. Pinagbigyan mo ang buntis. Nahihiya akong sabihin talaga na, pwede ba dito na lang sa bahay? Oo naman, naisip ko nga buntis nga. Kaya nga sabi ko, buti pumayag si Sasha kasi alam mo naman, mahirap ng bumiyahe at mag-ano. So, thank you sis, at pumayag ka na dito tayo sa bahay. And nag-alat ka ng time, alam ko sobrang busy. Parang araw-araw, ang dami mo Christmas party, me. O kasi si Sash na, ang dami mo sister na business. May nakita ko may club ka. Oo. Meron ka na nga yung Airbnb. Ate, meron updated kang ka. beauty. Oo naman. Liker mo ko Nakikita ko lahat ng mga ang dami mo Airbnb, meron kang mga Saskin, meron kang club, at may mga endorsement ka pa. Hindi ko nga alam paano ko napagsasabay-sabay yung mga ganyan. Diba? Oo nga, yun ang tanong ko, paano mo siya kinakaya? Alam mo naman ang trabaho natin, more on social media naman lahat, diba?
Pero syempre, minsan talaga magagahol ka talaga, mauubusan ka na ng oras para sa sarili mo. Kasi syempre, mas sinuuna ko na ang ganda mo para maubusan ng oras sa sarili mo, May. Parang isang buwan na akong di nagpapaganda. Ano yan? Likas na lang? Natural? Shoot ka? Hindi yung, alam mo yung maintain mo yung, di ba? Yung mga ganyan. Gluta-gluta na lang. Pero wala na yung magpapa-facial ka. Wala na mga ganyan. Sa sobrang kabisihan. Kabisihan. Kasi December pa ngayon. So, ayun. Ano ba? Iniintindi na lang ako ng mga tao sa paligid ko. Lalo na yung partner ko ngayon. Kasi sobrang busy ko naman talaga. Lalo na yung mga babae. Sa atin, may hormones ako. Ganyan. Iba-iba yung mga nasa utak. Ganyan. At saka maganda yan, sister, na bago ka magpamilya at magbuntis, nagawa mo lahat ng para sa karir mo. Oo. Gusto ko talaga kasing sinisave ko yung lahat. I mean, sa future. Gets mo? Parang, kung magkakaroon man ako ng anak, wala na siyang hirap. Wala na siyang poproblemahin. Wala na siyang poproblemahin. I mean, hindi ko siya spoiled, pero alam mo yon, hindi ka na problema. Andito na lahat, nilatag ko na anak. Ganyan. Kasi ako kasi, kaya ako nagtatrabaho ng sobra-sobra kasi wala naman akong ganun. Wala akong, hindi naman mayaman yung magulang ko. Kumbaga, wala talaga. Kaya ako yung para nag-step up sa family namin, hindi pwede ganito yung buhay natin. Masasabi mo bang ikaw ang breadwinner ngayon sa pamilya Before. mo? Ngayon kasi nandiyan na si Julia. Ay, oo. Hindi na ako mag-isa. Kasi, oo nga, yung napag-usapan natin kanina, yung kapatid mo, sobrang yung LSS, paulit-ulit na lang sa TikTok, day. Nasayaw, nakanta. Oo. Dati, nasasabi ko talaga, yung dad ko naman, nagtatrabaho, pero feeling ko hindi siya enough sa mga gusto namin sa buhay. So, ayun. So, talaga nag-step up ako na hindi pwede ganito yung life natin. 13 ako nag-start magtrabaho. As model? Modeling, commercial, ganyan. Doon ako nag-start. 13. Tapos 16, social media influencer. Yun na. Dire-diretso na yun. Nung 16 years old ako. Ang tagal na pala, no? Tagal ko. Ewan ko, te. Ang tagal ko 13. na. Ilang taon ka na? 26? 26. 13 years 13 years ka na ako nagtatrabaho, ate. Ikaw ba, sa 13 years Oo. sa 13 years, naapektuhan ka pa ba sa... Bashing? Oo, sa mga sinasabi? Wala. Hindi na, kasi tagal mo na no? Sanay ka na? Wala na, te. Parang na lang. Parang, okay, ganun na lang. Sa tagal. Sa umpisa talaga. Talagang, diba? Tayo naman, diba? Umpisa I mean, yun lang first time natin maranasan yung mga ganun. Masakit, iiyak ka, dadamdamin mo ng ilang buwan, taon pa nga, di ka maka-move on. Parang ngayon, pag may nababasa ka na lang comments, okay, hindi naman kita kilala. Mga ganun. Kasi ako, ilang taon lang ako nag-start. Ngayon, di na ako na-apekto. Paano ka pang 13 years? So, talagang wala na sa'yo. Alam mo, unang issue ko, Fetty Wapo. Ayun ba yun? Yung sayaw mo? Oo. Ano ba kasi naisip mo doon? 26. Ay, hindi naging ngayon okay ang mga sayaw mo. Hindi na ako sumasayaw. Nag-ano ka ba? After ba nun, Oy, nakwento ko na to kay Zainab. Nag-dance class ako. Nag-dance class ka ba? Isang araw lang. After nun? Oo, after After nun. Isang araw lang, pero hindi na yung para karirin ko. OA. Ang OA naman kasi nila, ang uso kasi nun, hindi naman ang sayaw ang tinitignan, yung ganda. Ate, ganito kasi talaga yan. Akala ko talaga, ang galing ko sumaya. Yeah. Team Payaman Fair. Hindi rin imposible kung gagawin mong simple. Kung magsisipag ka lang, kaya mong gawin ang triple. Hirap talaga pag GGSS ka. Tapos, paano mo na-realize? Ang ganda kasi ng karir ko noon. Kumbaga, walang nangbaba sa akin. Walang bashing. Okay. Ganda-ganda lang, pa-cute ka lang. Musically hirap pa yung mga ganyan eh. Wala Okay. talagang bashing. Okay. Tapos, tinry ko yung sige nga, medyo hip-hop. Natatawa ko sa'yo. Medyo hip-hop? Go, medyo hip-hop. Sige, kaya ko yan. Alam mo, after ng podcast, isa-search na naman nila yon. Alam ko, te. Ano ka ba? May yearly anniversary yung mga yan. Wait, ilang taong ka nun? Hindi ko alam, pero 2016 to nag-start. Ah, 2016 yun. May anniversary nga yan, every September. Tapos, sayaw ka. Tapos, Sayaw ako. Ang kasama ko nun, yung kapatid ko. si Juliana. Oo, bagets pa yun. Okay. Bagets talaga siya. Tapos, siya yung nag-video. Siya yung nakahawak dun sa camera. Kasi wala Okay. kaming standee na gano'n. Oo. So, hinawakan niya yung camera. Oo. Sayaw-sayaw ako. Tama ba to, Julia? Wow, ate, galing, ganyan. Okay, sige. Okay. Di pinakita ko sa kanya. Upload ko ba to?
Sabi niya, oo, te, ang galing mo dyan, ang sexy mo, ganyan. Eh, nakaskirt pa ako ng, doon, fitted. Tapos, parang ang galing-galing, professional ka. Kasi gumanon pa ako eh. Diba? Gumanon pa ako. Okay. Wait lang, ang bash nun, pagka-upload or hindi, mga ilang Hindi araw pa tapos, ate. Sabi ko, upload ko, pero doon muna sa mga fanbase ko. Parang group siya. So, okay. mga nandun na yung mga nagsusupport talaga sa akin. Okay. Sobra, umatan sa event ko, ganyan. Eh, di umalis na ako. Umalis ako noon, nakipag-party ako sa friend ko noon. Tapos, yung isa ko dung fan, meron siyang hawak na malaking page. In-upload niya doon. Doon sa mismong page na yun. Doon nag-boom, trending, ang daming shares, ang daming ganto, ganyan. Sabi ko, di maganda, trending. Sabi ng nanay ko, tanga, trending ka kasi ang pangat mo daw sumayaw. Ngayon, nagigets ko na kung bakit gano'n. Hindi kasi nanggaling sa'yo yung upload. Hindi sa Nagmukha akin. siyang nag-leak. Oo. Tapos pinapadelete ko. Nung pinapadelete ko, tulog yung Kawalasan mo. Kinabukasan talaga pa na-delete. Kinabukasan pa ng alas 12 ata. Sister, tulog ba? Hindi parang gusto mong puntahan na sister. Gumising ka naman. Doon ako na-hurt. Talagang nag-inom-inom ako noon. Sasayaw ko. Dahil sabi ko, shit, turn off na sila sa akin. Alam mo yun, yung parang image ko, turn off na sila sa akin. Yung mga comment, buti na lang maganda ka. Yung mga ganun na lang. Pucho, buti nga nasasabi pang buti maganda ka eh. Tapos, syempre, may kita sila kapintasan sa akin. Kaya na yun. Paano kung talagang hindi ka rin maganda? Kaya thankful na lang na ang ganda mo. Kasi feel ko talaga. Pero after nun, dun ko parang naging humble. So, kung hindi pala nangyari yun, sister. Hindi, ang taas-taas ko. Doon, alam niyo, thank you sa kanila, sis. Kasi dahil sa kanila, oo nga pala, kasi dati nung grade school ako, feeling ko kasi magaling ako sumayaw. So parang, alam mo yun, walang puputol doon sa ganong confident. Okay. Kasi leader pa ako ng mga exercise, ganyan, leader ako nun. Tapos yun nga, in-upload ko yun, doon ko na-realize, okay, hindi nga pala ako magaling sumayaw, ganyan. So parang naputol nila yung pagiging mataas ko, naging humble ako, napayuko akong ganon. Ibig sabihin, may mga ginagawa talaga sa buhay natin. Si Lord na talagang magpapatuktok sa koy. Masyado ka ng GGSS, ganyan ka na, Ito nga, nag-dance class nga ako one day. Inulit ko pa. Ayaw ka pa after Part yun? 2. Tapos yung same step. Pwede mo pa na Okay. Hindi, gano'n na. Sabi niya, umulit pa talaga siya. Hindi for me. Yung sinabi ko, hindi na talaga siya para sa akin. Ano ba dapat kong patunayan? Tama na, wala akong dapat patunayan. Dati ba ang pinaka-goal mo mag-artista? Ako, ayoko talaga mag-artista. Gusto ko lang talaga kumita ng pera. So, model-model lang? Model lang. Una kong model, diba, nag-modeling ako. Runway, ganyan. 1,000 kita ko nun. So, malaki na sa akin yun. 500, 1K, malaki na sa akin yun. Ko sa mundo ng mga car show, ganyan. Ay, oo nga. Parang ano ko yun, nag-car show ka. Nag-car show ako. Doon ako medyo nagtagal. Mga 3 years, 4 years ako nagka-car show. Tapos nag-social media, nag-internet na rin ako nun. Hanggang ngayon, nagka-car show ka pa? Hindi na? Miss natin. Wala Hindi na. kasi yung pang malakihan na gusto ko sash ng tas malaking TF. Hindi ko na kaya kasi tayuan ako noon 8 oras. Okay. Ganun dati. Tatayo talaga ako 8 oras, naka-heels, 1 oras lang yung break mo. So parang ang hirap nun sobra. Galing pa akong Cavite, wala akong sasakyan mga time na yun. Pero ngayon nag-artista ka na, nakita ko. Oo. Parang nagkaroon ka ng teleserye. Nagkaroon na dati. 'Di ba? So wala na, stop na 'yon. Stop muna. Kasi parang hindi ko na kaya eh. Ano bang gusto ko sa buhay? Di ba, artista ka na, model. Lahat na ginawa ko, Totoo. All in Pero, one. in fairness, sister ha, ngayon nakaka-proud na talagang ang pinaka-focus mo na business. Oo, kasi sabi ko nga, di ba, focus ako sa future na. Future na, like kung sinasabi kasi, hindi pang habang buhay naman talaga na ang kilala ka ng tao or natutuwa sa'yo yung mga tao. Totoo. Minsan magsasawa sa'yo yung tao. So, kailangan mong i-save yung sarili mo para sa future, gets mo? Kailangan talaga natin mag-ipon. Hindi habang buhay, gusto ka, maganda ka, sexy ka, sikat ka, hindi habang buhay yung ganun eh. Kaya nga sobrang nakakatuwa, sister. Kaya nga sabi mo, 'di ba? Grabe, alam mo lahat no kasi talaga nabibilib din talaga ako na grabe, tingnan mo to. Ate, ikaw Goal din. talaga. Nakikita ko yung mga TikTok live mo, mga TikTok, alam mo yun? Yung mga, Hindi, kasi ito get ready with me, magli-lipstick ka dyan. Hindi, kasi ito, sister, ako, meron akong dahilan. Kasi may anak na ako, di ba? May asawa, pamilya. Pamilyado ka na ba? Yung Parang kayod, yung kayod mo kasi, pang may pamilya na ba? Kaya napakaganda na
Yung iba kasi na wala pang mga anak, 'di ba ang ano niyan, maggasta, mag-party, mga gano'n, 'di ba? Ikaw, ang mindset mo parang pang may pamilya na. Hindi lang sa future kasi gusto kong ibigay yung mga gusto ng magulang ko, syempre. Kumbaga sila muna bago yung magiging pamilya ko. Maranasan man nila. Kasi, I mean, sabi ko nga, di ba, hindi naman ako lumaking mayaman, hindi naman kami ganun. So, gusto kong iparanas lang sa kanila yung sarap ng buhay. Lalo na sa mama ko, na siya talaga yung tumulong sa akin. Talagang, alam mo naman kung gaano ka-supportive yung nanay ko. Kung gaano tayo ka-close, ganon din ka-close kami ni tita. Oo, di ba? Sa totoo lang. Actually, mas gusto nga nila yung nanay ko kaysa sa akin eh. Kasi nanay ko... Nakainuman ko na nga diba? di ba? Ikaw na napainom sa nanay ko? Masususpindi pa yung nanay ko dahil sa'yo. Ako lang? Oo. Nakainom ba siya? Oo, hindi lang. First time na yun, ate. Hindi kasi. Never ka makakalimutan ng nanay ko kahit pagtanda niya talaga. First time ba yun? Akala ko nagpa-party talaga si tita. Hindi. Kasi nga nagbari. Nagbabay lang, pero hindi siya yung umiinom. First time na yun. Tita, shoutout sa'yo. Maraming salamat at pinagbigyan mo ko. Ayan, alam mo nung kay Zainab talaga, nag-inom-inom din ang topic namin. Alam mo talaga, nung wala pa akong anak, ang hilig ko rin talaga mag-inom. Oo, diba? Gaga ka, binagburan mo ko nung... Hindi Ay! mamahaling alak yun. Kaya okay lang. Anong alak yun? Yung nabuhos sa akin. Basta Diba? lasing na tayo, no? Nag-order ka ng alak. Eh, lasing-lasing na tayo. Pinainom mo ko nung natapon sa akin. Sabi ko, okay na nga, hayaan mo, mahal yan. Sinabi ko yun? Hindi ako. Sabi ko, okay lang natapon kasi mahal yan. Matatandaan ko yung usapan natin. Pwede ko ba sabihin yun? Hindi, alam mo, hindi ko na matandaan. Meron akong matandaan na hindi ko makakalimutan talaga. Nag-uusap tayo, hindi pa nagpo-propose sa'yo si Kong noon. Tapos, ano ka na noon? Di ko alam kung tipsy ka na noon, te. Tapos sabi mo sa akin na parang, ano na? Diyos ko, ano ba yan? Parang hindi ko kayang, ano kaya yun? Hindi pa rin nagpo-propose sa akin si Kong. Hinanain ko pala talaga siya kasi sinasabi ko ng lasing. Oo, sabi mo pa sa akin, pag mga 5 years na ata kayo, hihiwalayan ko na. Kong, sorry. Oh my God, tinatampo ko na siya. Eto 5 years. Oo, parang kaya ng naman, 9 years. Oh, di ba? Naghihintay pa rin ako. Diba? Sa parang ano ka no, na parang mag-propose na, ganyan. Tapos ilang buwan lang ba yun? O ilang ano? Hindi ko alam Nag-propose siya, may anak na kami. Ayun. Na may kidlat na. So, at least, taon din ang tinagal nung Nagstay ka pa pagtatampo rin. ko sa'yo. So, nung nag-e-emote pala ako sa'yo, sabi mo sa akin nga, na maghihiwalay na kami, tiniis ko pa pala ng mga 3-4 na taon. Ang pogi mo talaga kong TV. Nagtataka rin ako. Sabi ko, ano kaya okay naman yung karir ko? okay din yung karir niya, Okay diba? din yung karir niya. Wala namang kaming problema. Oo. Ba't hindi nagpo-propose? Ano sabi mo sa akin? Sabi ko sa'yo na parang hintayin mo lang, pupunta rin kayo dyan, ganyan. Okay. Parang ikaw, teary-eyed ka nandi, kaya ko naman yung sarili ko. Kaya ko naman na yung sarili ko, ganyan, ginagalingan ko naman. Apat tayo. Tapos si tita? Oo, si mama. Doon ko napainom si tita. Ha? Doon ko siya napainom sa bar na yun. Tsaka nung birthday mo din. Alam mo, nagiging manginginom yung nanay ko dahil sa'yo. Napakaganda na kapag nagkaroon ka na ng pamilya, wala kang iisipin na paano kaya ako nagawa ko to noon. Kasi yun sobrang yung sinasabi na-enjoy ko. mo siya. Oo, na kailangan, di ba, enjoyin mo muna lahat, self-love muna, ganyan. Kasi sister, pag nagkaanak ka na, as in totally makakalimutan mo yung dalaga ka. Kasi, syempre meron ka ng priority. Anak mo na, bago ka. Dati kasi pwede kang hanggang 2 a.m., 3 a.m. sa labas. Ngayon, iisipin mo may anak kang uuwian, may anak kang aasikasuhin, may mga ganyan Tsaka na. feeling ko nakaka-excite naman yung ganun din. Oo, nakaka-excite. Pero maganda na, yun nga, habang wala pa, i-enjoy mo na. Hindi, bukas natin. Gusto ko na mag-anak. Bukas na pala. At saka isa pa, maganda na wala kang iluluk back na hindi mo nabigay sa pamilya mo. Kaya perfect na perfect. Nung nasa kabilang chapter na ako ng life ko, okay na yung pakiramdam ko na nabigay ko na rin sa pamilya ko. Ganun din si Kong. Ay, na-enjoy ko yung pagkadalaga ko siya, ewan ko. Kasi kahit nung... Sa ewan ko. Ewan ko ha, kasi nung binata naman yan, wala pa kaming anak, hindi siya lumalabas. So, ewan ko, baka late pa siya.
Baliktad! Nakaka-stress yun kung late yan. Katakot yun, no? Oo, stress 40 yun. na, saka mag-inom-inom. Late bloomer. Nakaka-stress yun. Pero yung partner ko, ganun din siya. Hindi rin nalabas? Hindi din. Ilan taon na pala kasama kayo ko. ng partner mo Magto 2 years. Oh my God, 2 years na yun? Oo, magto 2 years na Ang tagal to nyo na pala. Oo. Eh di, sa tingin mo, pag nanganak na ako at nag-inom tayo, ikaw naman ang iiyak sa akin. Hindi. Hindi ka nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. Diba sabi ko nga sa'yo, bahala na si Lord, bahala na si God kung anong gusto niya sa akin. Kung kami, kung hindi. At saka, nagpapagawa na kayo ng bahay. Yes, sa silang. So, ang Nauna pa yun. Kasi ang Kaya usapan nga. namin, bago mo ko pakasalan, bahay muna. bago ka mag-propose, may bahay muna tayong dalawa, hindi yung bahay ko lang. Ayun yun. Okay. So, nasa usapan nyo na bago mag-propose o Yes. bago magkasal, Oo. bahay muna. Yes, yun muna. Paano ito hindi naman sa chismosa lang. Oo. Paano kung, wag naman sana, paano kung nagpagawa kayo bahay na buo, Oo. tas hindi pala para kayo sa isa, paano gagawin natin yan? Okay lang. Tapos na. Hindi. Ibebenta, tas hati, ganun. Hindi, sa akin naman pupunta yun. Tinanong ko na yan. Ay! O yung toroy! Oo, lahat sa akin nakapangalan. Kahit pag bibili siya ng sasakyan niya, sa akin nakapangalan lahat. Hindi pa kami kasal. Totoo. So, pag naghiwalay sa'yo, Sa akin na pero lahat. ang nagbayad siya. Oo, syempre, parehas kami dun, 50-50 kami dun dahil di pa naman kami kasal, di ba? Oo. So, 50-50, kung maghiwalay kami, sa akin lahat yun. Oh, so Ganun. pwede palang ihabol ko yan sa usapan namin ngayon nito. In case, dalawa na anak, no, mag-iisip pang maghiwalay. Alam mo ba, namin, ang dami nating topic, no? Hindi ko na alam. Oo nga, nagkarambol-rambol kami. Okay Hindi lang ko ba alam yun? kung gusto kong maging educational to, nakakaiyak, o ang dami na pag-usapan namin. Ang random ko rin kasi, pero okay lang ba yun? Hayaan nyo na silang humabol kung ano ng topic. Meron- Pero alam mo, sister, meron akong nakita sa'yo na nung Post? nag-aqua cream tayo. Hindi Oo. yung nag-aqua cream tayo, Oo. yung ina-anxiety ka na talagang di ka makahinga. Alam mo yun? Ay, oo. Di ba, nagkaroon tayo ng collaboration, aqua cream. Oo. Tapos parang napagod ka na nun. Tapos biglang hindi ka makahinga. Basta Oo. ganon. Oo. So, dun ko nakita na talagang may side sa'yo na Hindi na may anxiety ka Oo. na may gano'n. So, paano mo na-overcome Hindi yun? naman na yun, te. Hindi na, yung mga time na yun, hindi pa aware sobra sa akin si mama. Oo, hindi pa niya parang, si mama kasi ang kasama ko noong time na yun, di ba? So parang hindi niya pa natatanggap masyado. Dahil hindi naman sobrang lawak ng utak natin masyado sa mga mental health, ganyan. Alam mo yung time na yun, sinabi sa akin ni mama na, hindi pwede yan, kailangan mong magtrabaho, tapusin mo tong work mo, ganyan-ganyan. So parang lalo ko natitrigger yung mga time na yun. So parang wala masyado nakakaintindi sa akin. Ganyan. So wala kang gagawin, kundi ano mo yung sarili mo. I mean, wala. Kailangan mo talaga magtrabaho. Kailangan mo talagang tapusin to or what, ganito, ganyan. So yun yun. So parang mas natitrigger siya lalo. Ngayon, anong nangyayari pa sa'yo yan or hindi na masyado? Hindi na masyado. Pag pagod na lang ako, talagang maiiyak na lang. Anong ginawa mo para ma-overcome siya? Noong time, syempre, nagpaano na ako ng professional eh. Professional talaga. Hindi ko kakayanin ako lang mag-isa. Tapos nagtitake na ako ng mga meds. Tapos, madami ate. Tapos yung mga sa paligid ko, unti-unti nang nababawasan. Kasi hindi naman talaga lahat makakatulong sa'yo. May mga tao kasi lalong natitrigger sa akin noong time, yung mga kaibigan ako, yung mga malalapit sa akin. Mas lalo silang natitrigger sa akin. So yun, kinat ko nila sila paunti-unti. Ako noong mga time na hindi ako marunong mag-confront. So, nangyayari, bigla ko sila nag-ghost. Parang ayoko na lang kausapin, wag na tayo mag-usap. Basta, ayoko na makipag-usap. Kasi eto rin naramdaman ko, hindi ka nakaka-help sa akin. Hindi na tayo nakakatulong sa isa't isa. Mga circle of mga friends ko, ganyan. Yun, doon ko sinimulan. Tapos, doon ako nag-focus sa mga taong nagmamatter talaga sa akin, sa family ko. Kasi sila yung nakakatulong sa akin eh. Feeling ko normal naman yun na habang tumatanda ka, talagang yung mga totoo, yun na lang yung mag-i-stay. Totoo yun. Pero kasi nung mga time na yun dati, ang dami ko kasi iniisip na parang, syempre nag-overthink ka na rin nun eh. Na parang, ano ba, pinapakisamahan na lang ako dahil May sa nakukuha. kayo sa akin, nakikinabang kayo sa akin. Bagay mga po tubig, sorry Oo po. nga, tubig kasi yung usapan tuloy-tuloy, wala man lang tubig na. Ano to? Thank you po. Ano ba yun, te? Nakalimutan ako eh. yung kaibigan. Oo. So, yun nga, na parang, na lang, dahil na may nakukuha na lang sila sa akin, ganyan. So, kinat ko na rin din. Ayan. Ayun lang. So ang talagang naiwan na sa'yo, yung talagang totoong Family ko.
Dati kasi ang dami nating talagang kaibigan, di ba? Parang sandaan. Parang lahat papapasukin mo sa bahay mo, papakainin mo, sleepover sa ganun. Ganun kasi ako, parang na-attach ako. Kumbaga, tinuturing ko din na pamilya, hindi pala okay yun kasi hindi kami parehas ng nararamdaman dalawa. Give kong give. Bakla ako, ganyan. Sa mga kaibigan ko, sa mga naging partner ko, iba talaga. Kumbaga, kung anong pagmamahal ko sa pamilya ko, ganun din pagmamahal ko sa kanila. So at least, di ba, natututo tayo? True. Kasi mahirap naman na ganito na edad natin, ganun pa rin yung people pleaser. Totoo. Ang hirap ng ganun Totoo na. yan, oo. Yung parang lahat ng tao gusto ka. Totoo. Wala, hindi na para sa atin yun ngayon. At saka ang mahalaga na nga ngayon, di ba, yung peace of mind mo. Uy, totoo, ate. Dati na ina-anxiety ako palagi, iyak ako ng iyak. Kahit saang place, walang pinipili. Naglalakad lang ako sa daan, iiyak ako, hindi ako makahinga, ganyan. Sa mga crowded na ganyan. Ganon. Ngayon, wala nang ganon. Kumbaga, talaga madedrain ka na lang dahil sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Sa isang araw ko ata, 4 yung trabaho ko, ganyan. Ganon na lang. Pero hindi na dahil wala kang peace of mind, kakabaka-baka. Kasi dati, napagmumulan yun sa mga relationship ko. Isa yun kasi siya yung lagi mong kasama. Doon ka nakakakuha ng kung bakit nagtitrigger yung mga ganong mga ganong bagay. Etong partner ko, si Jed, lagi kong sinasabi na mawala ka man, nandyan ka man, o andito ka man sa tabi ko, or wala, okay lang sa akin. Kaya ko din. Kasi pag inano ko na dito ka lang, mahal kita, magstay ka lang sa akin, habang buhay tayo, forever and ever, ganyan. Parang parang lalong lumaalis. Totoo. Diba? Na parang pakita mo, sobrang mahal na mahal kita, habang buhay na tayo, ganyan. Hindi kita kaya mawala. Parang lalo silang umaalis. Pero pagpakita mo na nandyan ka o wala, okay lang, okay tayo, ganyan. So doon ako lalo nagkakaroon ng peace of mind. Kasi lalo niya ako minamahal, lalo niya ako iniintindi kasi naisip niya na ayoko mawala yung tao na to. Nadaan ka ba sa ganung phase? Oo naman, dumaan ako sa ganun. Sa amin ni Kong, talagang dumating din kami sa toxic na phase ng namin na relasyon, no? Parang bawat mawala lang sa paningin ko may babae ka, no? Yung wala kang ang peace of mind sa relationship kasi feeling mo may ginagawa mali, feeling mo lolokohin ka, feeling mo iiwang ka. Paano naayos yun? Siguro sa tagal namin. Sa tagal na. Tsaka parang ginawa namin ni Kong na hindi pa ikutin yung mundo namin sa isa't isa lang. Yes. Nagkaroon kami ng individual na identity. Nagkaroon kami ng individual career. Diba, may business ka ngayon. So, alam mo, sister, isang sa dahilan kung ba't ako nagnegosyo. Kasi, lagi na kami nag-aaway ni Kong dahil wala siyang time sa akin. Ako, wala akong masyadong ginagawa. So, lagi kaming nag-aaway. So, parang lahat ng time mo sa kanya. Sa kanya lang. Oo, totoo yun, Sisa. Hindi ko pa to na-share, pero isa sa bukod sa gusto kong matulungan pamilya ko, isa sa dahilan, parang ang pinakakatok sa akin, yung inaaraw-araw kong away si Kong na, saan ka na naman galing? Saan ka ganyan? Siya lang yung buhay ko, to the point na sobrang pinapakilaman ko na siya, unhealthy na ang toxic totoo na. Yan, oo. Tapos, bigla ako naisip na mali na yung ganito. Kailangan may gawin din ako kasi busy siya sa karir niya. So, ako kailangan ko rin maging busy. So, doon, nagtayo ako ng negosyo hanggang sa inayos ko yung mga, dinalasan ko ang pag-vlog. So, yung pagkikita namin, imbis na sita, parang miss na. Oo. Tapos parang, ano nagawa mo ngayong araw? Alam mo, totoo yan. So, kapag kayo medyo away na ng away, siguro isa sa dahilan baka talagang ginagawa mo na siyang mundo na talagang bawat kibot, bawat utot, alam mo na, ganyan, saan ka punta? Ganyan. Baka kailangan mo na pagkakaabalahan pa Oo, totoo. Kasi pag naging busy ka, hindi ka na nakatuon sa kanya na, pwera na lang kung may history ng cheating or ganyan. Yun, talagang mababaliw ka kahit busy ka. Diba? Totoo naman, kasi wala ka ng peace, ano mo kang ginagawa nito. Diba? Totoo naman yan. At saka isa sa, napansin ko, kapag ang partner mo ay okay, mas nagiging maganda yung Tsaka mas nagiging productive ka. Nagiging productive ka. And mas natututukan mo yung gusto mong tutukan. Negosyo, karir, mga anak mo. Kasi siya, parang alam mo, kampante ka sa kanya. Oo, na parang kaya niya na sarili niya, hindi naman mong babae yan. Diba? Na parang ikaw na lang, kumbaga, kung ano nakakagrow mo, yun na lang yung gagawin mo. Totoo, kasi kampante ka sa kanya. Kapag talaga toxic ang karelasyon, magiging toxic lahat. Domino effect siya sa karir. Tsaka nakikita yun sa appearance mo, sa babae. Totoo. Diba? Oo, totoo yun. Siyang parang kala mo ganda ko no? Parang, maganda ang ganda ko na talaga kasi fresh ako kay Kong. Hindi.
Nakakaloka. Ate, fresh ka naman talaga. Pero totoo naman, talagang nasa pag-aalaga rin yun ng Partner ng mo. partner mo. Oo. Happy heart, diba? Uy, pero never ka naman tsumaka. Paano mo nasabing... Ate, hindi talaga. I mean, Kailan ka tsumaka? maraming Ibig beses. sabihin lang ng karelasyon mo, okay sa'yo kasi hindi ka naman tsumaka. Hindi. Makukompare mo naman yan. Hindi kita nakitang tumaba. Hindi kita nakitang nangitim. Hindi pumayat- kita nakitang nagka-pimples. Pero sobrang payat ko. Payat talaga ako, te. Yung mga time na yun. Itong payat ko, may mas papayat pa. 2021, 2020, mga ganyan. Sobrang Yung payat ganyan ba? Yung pagkagano, yung ganyan. Ano, te? Yung ganyan ba, jeans yan? Jeans jeans? ng pamilya mo yung ganda mong ganyan? O talagang inalagaan mo or talagang maganda ka na noon? Te, kasi Ano ba, kung, te? kung 15 years old ka, ibig sabihin, maganda, jeans talaga, no? Sa ano? Sa O kasi, te, tawang-tawa ko yung nag-usap kami ni Zainab, yung isang beses kumakain sa isang araw. Hindi naman ako Ikaw ganun. ilan? Ate, 4 akong beses ko. 4, tapos kasama midnight snack, 5. So, hindi ka lang tabain. Hindi ako tabain. 5 akong beses kumain sa isang araw. Pero, ano ba, hindi lang ako nagsusugar. At hindi lang ako nag-white rice. Ngayon lang, nag-white rice ako dyan. Pero So, yun lang. no Yun lang yung sugar, no white. So, hindi, wala talaga as in cake, chocolate, wala kahit anong dark tamis? chocolate. Dark chocolate. Tapos, hindi... Itapon nga dyan, te, yung mga ano, gigigil ako dyan. Yung mga ice cream, mga tinapay, asukal, itapon nga. Hindi, tsaka ano Baka sakaling humabol pa. ano pa ba? Hindi ka wala akong naghahanap dairy. ng tamis? Wala akong milk. Wala rin Walang akong... milk, walang dairy. Oo, wala akong coke. Alam mo ba, 8 years na akong di nagko-coke. Yung mga ganyan-ganyan, wala akong gano'n. Yun lang yung mga wala Walang ako. soft drinks. Walang soft drinks. Pero kasi, yung mga kinakain ko pa rin, mga lutong ulam, Walang mga ganyan. dairy, walang ano. Paano ka... Wait lang, paano kunwari gusto mo ng matamis? Ano? Dark chocolate. Ayun, chocolate. Healthy kasi, ate. Dark chocolate. Anong dessert mo sa bahay? Maliban sa dark chocolate. Fruits. Nagpo-fruits ako. Fruits. Oo, yan. Tatry ko yan, ha? Oo, te. At nagawin, ha? Oo. Kasi ako talagang pakainin mo ko cake chocolate, lalong buntis ako ngayon. Oo, te, huwag mo naman tipid Grabe talaga. Pero nung dalaga ako, tinry ko yan. No soft drinks, walang rice din. Kamusta? Talagang totoo. Diba? Oo, Totoo. yun lang. Ano naman talaga siya, nakakapayat talaga siya. Kape, hindi din ako nagkakape kasi Tea ang alternate. No? So, ibig sabihin, talagang kailangan mo, pag-aalaga mo sarili mo, talagang kaya nagigets na kita nung sinabi mo na, pag nagkaanak ako, paano yung katawan ko? Kasi grabe nga naman talaga Oo. ang discipline mo sa sarili mo. Pero mo, 8 years akong di nagkukok. 8 years walang sugar, Walang 8 soft years drinks. walang dairy. Ano to? Pero meron akong may cheat day naman ako sa ice scramble lang. Alam mo yun? Ice scramble kapag, yun ang cheat day mo. Yun na, so, yun ang na cheat yun. day mo, isang beses sa isang linggo. Hindi, wala. Kapag may event lang. Ang hirap pala maging sash na. Kapag may scramble. Kasi ate, alam mo ba, meron kasing may tumatak sa akin may tumatak sa akin isang eksena, nagpapapicture sa akin. Tapos, hindi ko siya makalimutan kasi siya na nagpapicture sa akin nung araw na yun. Tapos, may nag-comment siya sa akin bigla. Sabi na parang, hindi naman maganda sa personal. Ang dami kong tigyawat nun, te. Yung ganun. Tinigyawat ka pala. Oo, nag-break ako sobra. Dami yung tigyawat, di siya makinis, di siya Miss Flawless, ganyan. So, yung mga time na yun, na parang, shit, kailangan ko mag-ayos talaga sa labas, kailangan ko, maging presentable. Kasi ako yung naapektuhan. Yung mga ganong wordings dati, ha? Tapos yun, after nun, na parang kailangan ko rin tulungan yung sarili ko, kailangan maganda ako mag-makeup ko sa labas, ganyan. So after nun, yun, hindi sa akin nawala yung sinabi niya na yun. Kasi nakita niya ako sa personal eh. Tapos nag-comment siya ng ganun. Diba, may nagko-comment, ganda mo naman, ganyan. Tapos bilang nag-comment siya, nagpa-picture ako sa KFC niyan, ganyan. Yan naman yung detalyado. Alam yung detalye. Mga ganun. O ano kayo ngayon, tignan nyo mukha niyan, hindi na natin masabayan lahat. Ay, di kasalanan nyo. Kung hindi nyo sinita, di ka-level natin to. Nung sinita nyo, nag-iba na, hirap na habulin. Hindi ate, yun lang, tumatak lang sa akin yung mga time na yun. Pero tingnan nyo ha, kung gaano nakaka-apekto yung, hindi, maganda. Kasi yung ganda rin na niresulta sa'yo, di ba? Hindi, I mean, imbis na magmukmuk ako, na apektuhan talaga ako, ganyan. Hindi na parang, okay, kailangan ko talaga improve yung sarili ko. Kasi ganyan na yung minamarket ko sa social media. So, kailangan kong panindigan, te. Panindigan ko na, nandito na ako. Sabi ko, okay, kailangan ganito, ganyan. Imagine mo ha, ganun pala kahirap na, Diyos ko, hindi ko sige, papracticein natin 8 years, walang dairy. Eto ha, itatry ko pagkapanganak ko. Pagkapanganak ko, walang dairy, walang chocolate, dark chocolate lang. Kung 8 years,
lumebel ako ng ganito. Kung hindi, sister, balikan kita talaga. Gigil ako sa'yo. So, ito nga, ang topic natin is about sa mga, ang dami mong business, di ba? Ito guys abangan nyo sa Team Payaman Fair. Ano ba ang, sa dami ng negosyo mo, ano ang nasa Team Payaman Fair? Skincare. Skincare Yung, yun. okay, yung Saskin. Saskin. So, daling ko doon Airbnb ko. hindi kasi ang dami. Alam mo, naguguluhan na ako. Ang dami niya talagang mga, hindi, pero tinda is life kasi yun. Totoo naman. Kung ano pwede mo maitinda, kung ano pwede mo inegosyo, go. Totoo. Alam mo, may nakausap ako dati na bilyonaryo siya ngayon. Pinaka pwede mag-click, magkaroon ka agad ng pera. Buy and sell. Buy and sell ng kahit ano. Oo, chinelas, mag-buy and sell ka. Diba? Puno, mag-buy and sell ka. Lahat, no? Lahat. Basta tinda. Oo. Kasi dati siya, gulong yung binabay and sell niya. Bilyonaryo na siya. Ngayon, gulong pa rin. Siyempre, iba na. Iba na. Iba na. O hindi, totoo. Kapag talaga nasa sales ka, yan ang malaking chance na, kahit anong tinda ng bahay, lupa, buy and sell kineme, lang. bal. Oo. Yung iba nga ang yaman sa Paco. Yung asawa nga ni Small Loudis, totoo yan. Candy. Candy, diba? Piso-piso lang candy, Piso-piso diba? po. Kaya guys abangan nyo sa Team Payaman Fair. Nandun si Sash na at ang kanyang Saskin. Yes. Available ang ticket sa teampayamanfair.com. Ayan. So, yun nga. Bakit ang pangalan ng bago mong Airbnb is Balay Nimo. Balay Nimo By Sashna. Balay Nimo, ibig sabihin nun kasi bahay mo. Tapos yung Balay Nimo na yun, ano siya, Bisaya word. Lahat ng mga friend ko, Bisaya. So parang alam mo yun, dahil sa kanila, naisip ko yung ganung concept. Pero kasi, Bali style siya. Airbnb siya na Bali style. Ganon. Inspired sa Bali. So, di mo na kailangan punta ng Bali. Diyan ka na muna. Diba? Sa mga sa mga pang Pilipinas muna. Ganyan. Yung mga budget. Ganyan. Kailan nila pwedeng i-rent Bukas. na yan? Bukas na? agad naman to. Bukas. Hindi Open na bukas, siya. Actually, tama. open na siya. Open na siya Sa tomorrow. Airbnb, pwede na kayong mag-book. Book, yan. Ayan, Social so, media sobrang din, perfect. lahat. Instagram, TikTok, Facebook, lahat. Ayan. And bukod sa kanyang Balay Nimo by Sashna, meron kang Moon Club. Tama ba? Oh, di ka nga pwede mag-moon club, no? Iyain mo ba ako? Oo, sana. Pagkapanganak ko, sige. Kasi meron Sabi kayo agad usapan ni Zayna, pupunta kami ng ng moon club eh. Sige, March, diba? tapos ko Mga magpadede. March. Pwede April na. April agad? Sige, may habol ako kasi hindi pa naman ako huli sa mga ganyan. kasi manganganak ako March. Sige, April go. So, ayan, yung Moon Club, ilan na ang Moon Club mo ngayon? Dati siya nasa Dasma. Kaso hindi ko siya mapuntahan palagi. Kasi nga, lagi ako nasa Manila. So, nilagay ko siya sa poblasyon. So ngayon at saka mas maraming Kasi nag-iinom sa daming Pobla. Oo. Wala nang mas rason para magtamad-tamad tayo dahil si Sash na nga Diyos ko day, di ba? Napakaganda na ganyan mindset talaga na dalaga ka, tapos inuuna mo yung karir mo, hindi ka puro palabas, hindi ka na iniisip mo yung future mo. Ikot-ikot lang. Invest. Kung oo. maglalabas man ako, para lang sa pamilya ko, kunyari mag-ibang bansa kami, mga ni mama, mga pa-favor ng nanay ko, ganyan. Ito yun, sarap naman bigyan ng True. pamilya mo, Kasi di ba? pamilya mo yun eh. Ganun, so doon lang ako talaga naglalabas all out pagdating sa Kasi pamilya hindi ko. natin alam dati, nung bata tayo, yung pang hinihingi nating Jollibee, yun na ang pera nilang, as in, yun na lang ang pera nila, Oo, di ba? tas magwawala pa Binibigay tayo. nila. Oo, totoo Tas yan. magwawala pa tayo kapag kulang. Di ba? So, ngayon, ang sarap ipalit ba? Totoo. Hindi ka pinipilit eh. Kusa mo Kusa. binibigay. At kapag ikaw mabait at mapagbigay sa magulang, ang blessing talaga, grabe. Oh, hindi mauubusan. Kumbaga, Totoo yan. dire-diretso lang siya. Alam mo ba, nung time na, na-post ko to sa Facebook ko eh. Nag-zero, hindi naman nag-zero. Basta meron kaming ininvestan, nag-invest kami. Kay Jed kasi, yung partner ko, parang nakita ko yung post na yan. Crypto yun. Okay. Nagkaroon siya ng crypto. Tapos, ang crypto kasi, risk kasi yan. Tapos, bigla siyang nag-zero. 150 million. Tapos, biglang nag-zero. So, yung may pera ko doon na 40 million. So, nag-zero yung lahat. Ate, yung pera ko yun, ilang taon ko yung pinagpaguran naman, yung mga na yan. So, nakuha mo na? Wala nga. So, hanggang ngayon, wala? Oo, siyempre, binabayaran lang ako ni Jed ng paunti-unti.
Tapos, yun. So, parang, siya talagang, alam mo, nag-upside down yung buhay namin. Kailan yan? Ngayong taon lang? Itong taon lang yan, ang hindi nalalaman ng tao. Kaya nga, fresh mo naman malungkot. Hindi siya nalalaman. Ito lang yan, ng January lang. Yung ganda kasi ni sister talaga. Alam mo yung, ibig sabihin, hindi ko talaga nahalata na, Ayoko rin kasi mag-spread ng negativity, na parang ganito yung parehas tayo. nangyari. Yung mga downfall ko, hindi ko rin Ayoko talaga. Ito lang, nung nakabawi na ako sa buhay ko, ito nga nangyari noon, January yun. So, biglang, grabe yung buhay namin na parang nag-long message si bakla, yung partner ko, na parang disappointment yung binigay niya sa akin. Akala ko nga na-scam na lang ako. Kasi bago pa lang kami nun. Sabi, tinakbo niya ba yung pera ko? Sabi ko, okay lang, wag na siyang edi okay na. Kasi nasa meeting ako nun, nag-long message, alis talaga agad ako. Kasi parang yun yung nangyari sa amin dalawa. So, for short, nawala yung mga income namin doon. Nawala yung 40 million ko, tapos sa kanya, 110 million. Sa kay Jed? Oo, 110 million yung nawala naman sa kanya. Pero ako, hindi lang sa puso. hindi ko inalala yung pera eh. Inalala ko yung siya, na parang anong gagawin mo, ganyan. Uy, Kumbaga, that's true love, Oo, love. Iyak ako ng iyak. Kasi nga ako, pag nakinukuhaan ako ni Kong ng 1.5, medyo sumasakit ng ulo. Anong gagawin mo sa 1.5? Kasi alam ko naman na hindi niya ginusto. Walang gumusto sa nangyari. Kumbaga, nandun lang tayo sa point na wala eh. Biglang yung investment natin, biglang nawala. Wala namang kumuha. Kumbaga, yun na yung nangyari noon. So, wala kayong kinasuhan dyan? Wala kayong Crypto kasi ate, hindi siya sa ibang bansa yun. Dun kasi nagkaroon ng income si Jed. So parang gets mo, lahat ng money niya nilagay niya lang din dun. Pero may pera pa naman ako sa company ko, pero hindi ko kasi ginagalaw yun eh. Iba kasi yung company na pera. Totoo yun. Tapos after nun, syempre nag-upset doon yung buhay namin. After nun, nakapag-Korea pa ako after a week. Sabi ko, umiiyak na ako noon kay mama. Sabi ko, ma, paano yan? Pinagpaguran ko yan, ganyan. Minahal niya lang lalo si Jed. Na parang, kasi nakita niya kung gano'n. Hindi niya ginusto eh. Nakadepress si Jed. Ganyan. Minahal niya lalo si Jed na para makakabawi ka din. Wag mo na lang uulitin. Ganyan. Napakabuti. Kasi kung ibang magulang yun. Totoo. Umalis ka na sa nung anak ko, wala ka nang maganda. Diba gano'n? Wala kang magandang binigay sa anak ko, ganyan. Pero siya, hindi, mababawi mo din yan, pera lang yan, yung buhay mo, isa lang yan, ganyan. Tapos yung kapatid ko, na parang, ate, ano bang iniisip mo? Sabi niya, ano bang pinag-iisip mo? Anong iniiyak? Kapatid ko, anong iniiyak mo dyan? Wala nga tayo dati, nandyan ka na ngayon eh. Ngayon pa kaya nandyan ka na, tapos ngayon ka pa iiyak. Kumbaga, makukuha mo din yan. After a week din, nabawi ko agad kasi sa mga endorsement ko. Diba? Sa mga endorsement lang. Pag nagpakita ka sa kabila ng ganong problema, nagpakita ka pa rin ng kabutihan. Ang balik talaga sa'yo, napakadali rin, no? Totoo yan. Ang bilis, nabawi ko agad siya. Siyempre, hindi na ako wala ng crypto, walang kahit na Kumbaga, may mga endorsement na araw-araw, biglang may endorsement. Nagulat talaga ako na parang, nababawi ko na siya. So after, nakapag-Korea kami na hindi nila alam na pinagdadaanan namin. Kasi sabi ko, ano ba, magkukorea pa ba tayo? Ganyan. Sabi niya, oo anak, nabayaran ko na bayaran ko na yung travel namin, yung flight namin. Kumbaga, pupunta na lang kami doon. Kaya nga, ba't mo ika-cancel eh? Kasi syempre, bayad na eh. Kagastos din ako doon. Kagastos pa. So, habang nasa Korea ko, may dumadating na mga endorsements. So, yung mga gets mo. So, parang, ang gaan, light na siya ngayon, na parang, punta tayo sa gano'n, hindi na alam ng mga tao. Tapos, eto na naman. Tapos ngayon, si Jed, gano'n din siya ngayon. Bumabawi na yung mga income niya. Pero, pinadelete ko na sa kanya yung application na yun. Kasi yan yung sumira sa atin dalawa eh. Pero alam niya na kahit na anong mangyari, na andito ako. Diba? Hindi pa tayo mag-asawa, pero nandito ako. Wala yung parang scene kita na, pera ko, yung 40 million ko, balik mo yan, ganyan. Hindi na ganun. Kumbaga, mababawi yung pera eh. Pero alam mo, yung isang tao, pag nawala, wala na. Wala na. Hindi mo na mababalik yung mga nasabi mo, yung mga ganyan mo. Totoo. May nagsabi sa akin na kung paano ka mag-react sa isang sitwasyon, yan ang magde-determine ng future mo. So siguro talagang nung may nangyari sa yung ganyan scenario, yung naging reaction yun ni tita, 'di ba? So ang ganda ng karma ng balik sa inyo, napaka-good. Tsaka sama-sama kami nun sa sofa. Natulala lang kami. Ako, nanay ko, papa ko, Julia, tsaka si Jed. Natulala lang kami. Parang okay lang yan ate, mababalik din lahat yan. Tapos sama-sama lang kami. Ang sarap nun sa feeling. Parang, ito yung totoong, kayamanan eh. Na kompleto kayo eh. Nagdadamayan kayo sa isa't isa eh. At alam mo, may kasangga ka. Oo, wala ka problema man yan. Yes. Wala ka man o meron kang kasama. Totoo. Diba? Kasi, naiiyak ako, nakakainis. Kasi diba, doon mo malalaman kung sino yung mga tao nagmamalasakit sa'yo at nagmamahal talaga sa'yo pag walang-wala ka.
Yun. totoo. Si Julia, sabi sa akin, ate, okay lang yan, may 300,000 pa ako, gastusin natin. Ay, ang sweet naman yan. Oo, gastusin natin itong 300,000 natin, punta na tayo ng Korea. Tapos sabi ko, hindi, i-save mo yan, ganyan. Kasi natira sa bank account ko, 19,000 sa sarili kong bank account. Ibig sabihin, yung 40 mil, sinagad mo? Sinagad ko, kasi iba kong pera, nilalagay ko sa company ko. Sa company mo ba ikaw ay sumasahod lang din? Ako kasi Sumasahod lang din sa ako bilay. doon, oo. Every month lang din ako, 15-30 lang ako doon. Ako rin, sumasahod lang din ako. Minsan nga, hindi pa ako nasasahuran. Kuwari ngayon, nag-13-month pay o wala ka munang sahod kasi pang 13-month pay. Di sahod, baka kasi akala nila may kumpanya ka. Oo. Unli. Hindi, walang ganun. Di sahod. Oo. Tsaka good thing sa akin, wala akong binenta. Sabi ko, bibenta ko na ba itong bahay ko, yung mga sasakyan ko, alahas ko. Wala namang ganun na nangyari. Kasi di ba yung pera naman natin, hindi naman lang habang buhay na sa bangko eh. Lagi natin yung Papaikutin. Lahat yan nasa labas. Ang mindset mo na kasi ngayon pang negosyante, talagang yung iba kasi ang nasa isip nila mag-ipon para sa future savings. Sa ating mga nasanay sa business, talagang ang gusto natin ang pera umiikot. Oo. Hindi tayo takot umutang sa bangko. Yes, oo. Talagang ang gusto natin ang pera, imbis na nakatenga dyan, paikuti mo, totoo. isugal mo sa negosyo. Totoo yan. Pambili mo ng sabon, tas ibenta mo. Oo, diba? totoo yan. Totoo, diba? Nasa lupa, ganun yung mga pera natin. Hindi lang yan nasa bangko lang. Sinusugal sa sabon, lipstick, lahat na benta mo. O, diba? Lagi tayo Pabango, lahat. Oo, di ba? Lagi tayo nagkakatagpo na pag naka-live ako, naka-live ka rin di ba? Talagang yung mga bunganga, kaya sa yellow basket na, may bell pa. Sige, bumili Buy one, take one tayo kayo na. Last chance na to. di ba? So, talaga nakakatuwa kasi parehas kami ng ginagawa nitong babaitang to na online selling is the key. Wow! Online selling is life. Ayun, Yes. online selling is life. Oo. Kaya nakaka-proud din yung mga nag-online selling. Hindi talaga siya madali. Hindi siya diba? madali, Hindi talaga siya madali. Yung laway mo talaga, pagod mo talaga. Hindi ka pwedeng maubusan ng sasabihin. At saka hindi lahat ng produkto namin baka sabihin nyo kasi mga YouTuber, mga sikat Hindi, yung patok babenta lahat. Hindi. Marami pa rin. Ako, ang dami ko nalugi, ikaw. Ako din. I mean, Diba? yung hindi nag-move masyado. Oo, Kasi ang hirap mag-promote mag-isa kasi. 'Di ba? Kaya nung kumuha na ako ng mga endorser ko, kasi ang hirap mag-promote mag-isa. Alam mo yan, 'di ba? totoo. Kunyari, 11 yung products mo, ikaw mag-promote lahat. Oo, dapat araw-araw mong iintindihin. Bukod sa pagnenegosyo, dami pang ginagawang Totoo, iba na oo. nag-endorse ka pa ng iba. O, ng mga diba? Yun brand. pa, oo. So, ito nga, since parehas tayong nagnenegosyo. Brand owner, oo. yes. Ano yung ma-advise mo sa mga nai-inspire sa atin na gusto rin mag-start ng business? Consistency, ate. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo. Alam mo yung goal mo, alam mo yung gusto mo, at patience. Hindi kasi biglaan yun. I mean, pag nagbenta ka, mayayaman ka agad. Hindi ganun. Talagang, there's no such thing as easy money. English, tama ba yun? Oo, tama. Nabasa ko lang yung kay Jedet, pero hindi ko alam kung tama yung grammar ko. Pero yung thoughts, alam niyo. Gets na, nagkakaintindihan tayo dyan. Pero Okay. yun lang, kumbaga, patience lang talaga. I mean, hindi natin alam kung kailan magbo-boom yung products mo, tatangkilikan ng tao. Be consistent. At saka, mahalin mo yung mga taong nag-work for you. Kasi hindi naman natin magagawa to nang wala sila. Kumbaga, yung mga taong tumutulong sa atin, mga staff natin, mahalin na, kung sino yung, kunyari yung time na yun, ang tumutulong sa yung family, mahalin mo yung family mo palalo. Kasi sila yung dahilan, ba't nag-grow yung business mo? Lakasan ng loob, ganyan. Lakasan lang ng loob yan, yung pakapalan lang ng Oo, mukha. at gamitin mo kung anong mga binebenta mo. Yes, diba? dapat ginagamit mo talaga siya at Oo. solid user ka. Yes, kung binebenta mo, pampatigas, edi gamitin mo yung pampatigas. Hindi, keep it fine. Keep it fine. Yun ang katanungan, maputi ba ang kifi ng isang sash na? Maputi na. Uy, matry ko nga yun para naman maliwanagan si Kong. Kasi, Dati kasi- nasa kadiliman si Kong Uy, dati Wala na namang ma-upload. Hindi kasi gusto ko nang maliwanagan si Kong. Dati kasi, normal sa babae ang hyperpigmentation sa kifi. At dumaan talaga ako sa ganun ng sobra-sobra. Lalo na sa mga masisikip na panty, mga napkin, sa men's natin, ganyan. So O ngayon, kaya nga dapat daw pag Wait lang, nagre-regla ka. Di ba pag tampons? tampons, oo. Nagtatampons ka ba? Nagtampons ako, yes. Ngayon? Yes. Ako kasi late ko na-discover ang tampons. Yes. Talaga may pagkasakit lang talaga pag Ipapasok mo sis, Oo. di ba? Tsaka yung position, day. Kaya, diba, mapuputi yung singit ng mga foreigner kasi tampons ang ginagamit nila. Oo. Yung iba nga hindi nagnanapkin eh. Diba? Nahayaan lang. Let it flow.
Yung cup, hindi ko kaya yun, te. Yung cup. Ay, hindi ko rin kaya yung cup. Ayun lang, te. Ano lang, risk, tama yung sinabi mo. Kumbaga, pare-parehas pa rin tayo ng pinagdadaanan in life. Ang ano lang advantage lang sa atin, nasa social media tayo. Pero yung pagod, yung puyat, pare-parehas tayo niyan. Yung effort na ibibigay natin, pare-parehas pa rin naman tayo niyan. Tsaka yung paghihintay natin kung kailan magkiklik yung mga products natin. So, ayan guys, mayroon tayong natutunan sa isang sasha at hindi ko na alam kung ano nang mga napag-usapan namin. Rumble na dahil ang daming cut nito kasi ang dami naming chikahan. So, ayan, sister, thank you so much sa pagpayag, makipag-chikahan sa akin. Vina yan eh. At pumunta ka dito sa bahay. Alam ko sobrang busy mo. And guys, magkita-kita tayo sa Team Payaman Fair! Andyan kami guys. Kakanta ka daw Sabi ko, diba? Sasayaw. Kasama si Kidlat. Ayan, thank you guys. Thank you. Bye, mga babies. So, ayan, magchikahan na tayo ng Totoo na. walang mic. Diba ang podcast, dapat talaga, diba, raw? Oo, Kaya hindi natin maruro. i-upload mo na. At ba? Wala